Juliet kasama ang kasintahan ay pumasok sa isang kakaibang bahay. Si Juliet kasama ang kasintahan ay pumasok sa isang kakaibang bahay. Malapit na silang mag-ibig doon. Arbitraryong ginawa nila ang lahat. Ngunit hindi nila alam iyon. Gaano kitikat ang bahay na kinaroroonan nila. Ito ang bahay ni Clan Bloodbath. Sa eksaktong oras kung kailan nangangaso ang Bear Clan na si Bloodbath. Pangangaso ang mga tao ay ang paglago ng Clan Bloodbath. Hindi nila alam gaano kakilakilabot na kalamidad na darating sa kanila. Hanggang ngayon, ang mag-asawang ito ay ganap na walang alam. Sa oras na iyon, narinig nila ang ingay ng truck. Oh, aking Diyos! Bumalik ang may-ari. Hindi sila makalabas sa pangunahing pintuan. Ngunit dadaan lamang sa bintana. Tumalon lang si Juliet mula sa bintana. Bumaba ka. Anong ginagawa mo? Nagmamadaling sumakay si Juliet sa sasakyan at umalis doon. Sa susunod na madaling araw, pumunta siya sa tanggapan ng pulisya upang magulat. Ang isang tao ng green tulad ni Nick ay nakita lamang sa kanya, agad na alam na hindi siya kaaya-aya. Maaga siyang lumaki, walang edukasyon. Madalas na nagpunta sa mga lugar na hindi dapat dumating sa kagalakan. Ang katotohanan ay pareho. Hindi nakita ang kasintahan. Naglakas loob si Juliet na huwag itago ang anumang mga detalye. Dinala niya sina Nick at Hank sa bahay kung saan sila nag-break kagabi. Inimbestigahan ng pulisya na ang pamilyang ito ay bumalik mula sa Seattle ng ilang oras. May ilang pumasok sa kanilang bahay. Kaya nagalit din sila. Nakikita ang mga sinaunang bagay na itinago ng pamilyang ito. Marahil, mayroon silang mahabang kasaysayan. Marahil, mayroon silang mahabang kasaysayan. Ang lakas ng mga kuko ng oso na ito ay hindi kaunti. Ito ay isang kasangkapan ng mga sinaunang tao upang kumuha ng viscera. At ang may-ari nito, hindi nahulaan. Siguro, mayroong ilang mga problema tungkol sa pamilyang ito. Sa susunod na araw, dumating ulit sila doon upang makita ang eksena. Papunta na, naharang sila ng 3 batang lalaki sa kanilang motor. Pagdating sa eksena, nalaman lang nila, ang 3 sa kanila ay mga anak na lalaki ng pamilya na iyon. Kaya, kumuha sila ng litrato ni Juliet at ng kasintahan upang tanungin ang 3. Ipinakita ng 3 lalaki na hindi pa nila nakilala ang mag-asawang ito. Ipinakita rin ni G at Ginang, Frank na hindi pa nila nakikilala ang dalawa. Nang tanungin ulit ni Hank ang kanilang mga anak na lalaki. Sorry Mrs. Frank, kailangan nating magtanong ng malinaw. Marahil ay nakita niyang umalis ang lalaking ito. Hindi ko pa siya nakikita, ngayon lang ako bumalik sa bahay. Sa oras na iyon, ang aking mga magulang ay nasa bahay na. Nalaman agad ni Nick ang isang bakas. Napagtanto din ni G. Frank na si Nick ay may kakaibang bagay. Mabilis niyang naramdaman iyon, si Nick ay hindi simple. Kung nais mong kausapin ako, maaari kang tumawag sa aking opisyal ng batas. Bro, tiyak na hinawakan natin ang mahina nilang punto. Ginuhit ni Nick ang kakaibang maskara na nakita niya 2 araw na ang nakakaraan. Sa puntong iyon, binuksan ng tita niya ang pinto at pumasok. Nararamdaman ni Nick na mahirap intindihin. Bakit kaya lumabas ng ospital ang kanyang tiyahin sa madaling panahon? Gayunpaman, walang sinabi ang tiya ni Nick. Binuksan niya ang gabinete. Kumuha ng kutsilyo, saka pumunta sa harapan ni Nick. Sa kabutihang palad, panaginip lamang ito. Dumating si Nick sa ospital. Walang oras ang tiyahin niya. Paalala niya kay Nick na mag-ingat. Ngayon, maraming mga lihim na samahan na naglalayon sa kanila. Sila ang lihim na samahan na karaniwang nangangaso at pumatay sa mga tao ng Clan Grimm. Ngunit sa oras na iyon, ang lihim na samahang ito ay nagsimula sa pagpatay sa plano ng mga tao ni Clan Grimm. At tungkol sa pagkawala ng kasintahan ni Juliet. Naisip ni Nick na tiyak na nauugnay ito sa pamilya Frank. Sa loob ng gabinete ng tiyahin, nahanap ni Nick ang kuko ng isang oso. Matapos pag-aralan ang werewolf, ito ang tool na ginamit ng Clan Bloodbath upang kumuha ng viscera.
Ito ang pinakatakot na sandata sa ritual ng daanan ng Clan Bloodbath. Hindi inaasahan. Ang sandata, na napalampas ng 900 taon, ay muling lumitaw. Iyon ay nagparamdam ng lobo. Bagaman mga halimaw din sila. Ngunit ang werewolf at ang Clan Bloodbath ay may kaunting komunikasyon. Hindi nila matagpuan ang mga biktima kahit saan tulad ng Clan Bloodbath. At wala rin ang ritual ng daanan ng Clan Bloodbath. Kinukuha ang tungkol sa ritual ng daanan. Agad na nakaramdam ng stress si Nick. Ang seremonya ng Grimm ang ritual ng pagpasa ng Clan Bloodbath. Ito ay isang marahas na ritual. Tatapik ng Clan Bloodbath ang kanilang mga dibdib, sumisigaw sila. Ang pangangaso ang pinakamahalagang bagay sa kanila. Sa araw ng ritual, palabasin nila ang biktima na kanilang nahuli ilang araw na ang nakakalipas. Ang likuran ng bundok ang kanilang lugar ng pangangaso. Naniniwala sila na sa ganitong paraan ay maaaring gisingin ang orihinal na beat sa loob ng Clan Blueblood. Natagpuan din ng werewolf na nawala ang ritual na ito. Ngunit hindi siya inaasahan na. Ngayon ay ika-21 siglo, ngunit mayroon pa rin gumamit ng ritual na ito. Nakinig. Naramdaman ni Nick na seryoso ito. Pagbabalik sa tanggapan ng pulisya, si Nick ay inihayag ng marshal. Hindi siya pumayag na tanungin ang maraming mga bodyguard na protektahan ang kanyang tiyahin. Kailangan niyang gunitain ang lahat ng mga tanod. Tungkol sa pag-aayos na ito ng kanyang superior, naabot ni Nick ang isang pasubsob. Ngunit gayunpaman, hindi niya inaasahan iyon. Ang lahat ng mga bagay ay nasa plano ng marshal. Siguro, gusto niyang patayin ang tiyahin ni Nick. Walang ibang paraan. Kailangang magmakaawa si Nick sa werewolf upang tulungan siyang protektahan ang kanyang tiyahin. Ngunit ang werewolf ay mabagsik na tinutulan. Ang werewolf ay hindi nais na protektahan ang isang tao na dating manghuli sa kanila. Siguro, hindi na dapat maniwala si Nick sa sarili niya. Hindi ka dapat naniniwala sa akin. Pinatay mo ang lolo ko. Sinunog ng pamilyang Grimm ang lahat ng bukid ng aking lolo. Sinira ang ulo, braso at binti. O sige, marahil ay pinarusahan ang aking lolo. Ngunit nakita ako ng aking mga magulang sa kasalukuyan. Lumapit sa iyo, ngunit hindi makapaghihiganti sa iyong angkan. Kaya, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang huling Thanksgiving, hindi nila ako inimbitahan. Halika, ang maliit na lobo na iyon. Hawak ni Juliet ang isang baril, nagpunta upang makapaghiganti sa kasintahan. Diretso niyang itinutok ang baril kay Ginang, Frank. Ngunit sa eksaktong oras. Ma, okay ka lang ba? Ayos lang ako, magandang trabaho, anak. Natanggap ni Nick ang tawag ni Hank. Nami-miss si Juliet. Naisip nila kaagad na nagpunta sa paghihiganti si Juliet sa kasintahan. Ngunit nang sila ay dumating doon, tila walang nangyari dito dati. Hindi na itinago ni Nick ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Grimm. Kapag pinapaalala ang ritual ng Clan Bloodbath, inamin ni G. Frank na dati itong ritual ng kanyang pamilya. Ngunit pinagbawalan ito 900 taon na ang nakakaraan. Ngunit nang tumingin siya sa asawa, naiintindihan niya ang lahat. Nasaan sila? Sinabi ko na sa'yo. Nasaan sila? Bakit hindi mo siya tanungin kung mayroon siyang bakas? Oh my God, hindi ako makapaniwala. Patuloy na ginagawa ng kanyang asawa ang kakilakilabot na ritual na ito. Bilang isang abogado, alam ni G. Frank na masyadong seryoso iyon. Ito ay makalumang ritual. Naisip ni G. Frank na alam niya kung nasaan ang kanyang mga anak na lalaki. Siya kasama si Nick ay nagtungo sa isang yungib. Pagpasok, natuklasan nila. Huli na tayo. Nagsimula na sila. Mabuti pa huminto ka. Mangyaring tigilan mo, Barry,
Anak ko, tapos na yan. Sa huli, ang mga magkasintahan ay naisave. Ngunit sa puntong iyon, mangyaring huwag. Hindi niya alam yon. Ang mga ngaso, sa wakas ay naging biktima ng kanyang anak. Ang tatlong bloodbad ay naaresto dahil sa pagkidnap at pagpatay. Ang mag-asawa ay naaresto din dahil sa iligal na pagpasok. Tapos na yon. Ngunit ang panig na ito ay hindi. Naramdaman ni Werewolf ang panganib sa paligid. Nagpa siya ang lalaking ito na patayin ang tiyahin ni Nick. Sinundan niya ang lalaking ito sa silong. Ang iba pang dalawang lalaki ay lumitaw. Nag-away sila bawat isa. Ngunit ang dalawang lalaki ay hindi tugma sa werewolf. Kapwa sila nasaktan ng masama at sa first aid ward. Kinatakutan ng taong lobo na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Naglakas loob siyang huwag magtago doon ng masyadong mahaba. Tinawag niya si Nick, pinaligtas siya ni Nick. Hindi niya alam kung magkakaroon siya ng pangatlong salarin. Tapos, umalis na agad siya. Ngunit nang siya ay umalis na lamang, isang lalaki ang pumasok sa silid ng tiyahin ni Nick. Drew ang blinds. Nang papatayin na sana niya ang tiyahin. Hindi siya inaasahan na alam ng tiyahin ni Nick dati. Bagaman ang tita ay may malubhang sakit sa kama. Siya ay isang green na matagal ng mga ngaso, kaya't hindi siya gumawa ng masama. Hanggang sa dumating sa hospital si Nick. Lahat, nagawa na.